Maski anong mangyari, talagang mahal-mahal ko kayo at mga anak ko. Nakakalungkot isipin na ito na agad ang huling vlog natin kay Tatay Conrado. Hinahanap ko sila at mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit kung kailan napapamahal na sa atin ang ating mga tinutulungan ay saka naman nangyayari yung mga bagay na ganito. Ngunit ano pa man na mangyari, kailangan nating respeto ang desisyon ng kanyang pamilya. Wala akong minamasamang anak. Ipinapakita ko na lamang dito kung ano yung magagandang narinig ko kay Tatay Conrado dito sa aking huling vlog. Ito, sasabihin ko sa inyo na maski anong mangyari, talagang mahal-mahal ko kayo at mga anak ko. Wala akong ibang inaasahan kayong mga anak ko at kita man lang ninyo nung kayong mga maliliit pa. Maski saan-saan ako kung nagkakasakit kayo. Maski saan-saan ako nadamagan. Kasama-sama ko si mama mo. Nagtitiis kami. Hirap, pagod na pagpupunta kung saan-saan, maski maulan. Nagtitiis kami. Kaya yan lang, no? Kumpo. Magandang gabi muna sa lahat ng viewers natin dito sa ating YouTube channel. At ganoon na rin sa ating Facebook page. At ngayong gabi po mga kalingap ay gusto ko lang sabihin sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng nakasuporta pa rin sa atin. Yung huli nyo pong napanood na vlog natin kay Tatay Conrado ay baka yun na po muna yung huling vlog natin sa kanya. Kasi nga po may mga hindi siguro magandang nasabi si Tatay Conrado o siguro yun yung pakiramdam niya kasi nga medyo may edad na rin si Tatay, 79 years old na. Siguro nga po ay totoo din ang sinasabi ng mga tao kasi nag-ano na rin po ako, nagtanong-tanong na rin ako doon sa kala Tatay Conrado at ganun din yung sinabi ng kanyang mga manugang na hindi daw totoo lahat ng sinabi ni Tatay Conrado na siya'y pinabayaan at pinuntahan na rin nga siya ng kanyang mga manugang at sinabi na bakit ganun yung lumabas sa vlog na sinabi niya na hindi siya tinutulungan, na siya'y pinababayaan. At sabi na rin naman daw ni Tatay Conrado sa kanyang mga manugang na oo, hindi nyo naman ako pinababayaan talaga at andyan kayo nakasuporta, wala akong masabi sa inyo. So kung ganun po yung nangyari, para pong ang lumalabas dito ay sinasabi lang ng mga tinutulungan natin kagaya ni Tatay Conrado yung mga ganung bagay para po matulungan natin sila. Although kami po kasi yung napapasama kagaya niyan, nagsabi po yung kamag-anak ni Tatay Conrado, nagpunta na naman siya dito at sinabi niya na baka nakikiusap na baka po pwedeng yun na muna yung huling vlog natin kay Tatay Conrado. At syempre sila po yung masusunod dito dahil sila yung kamag-anak, dahil po pwede daw na baka pag nasundan pa ay po pwede na baka tayo ireklamo ng kanilang mga kamag-anak, ng lahat ng mga magkakamag-anak. So para sa akin lang po mga kalingap, bago tayo kasi pumasok sa mga tinutulungan natin ay kinakausap natin sila, lalo na po ito si Tatay Conrado. Siya po yung lumapit sa atin. May time na nagba-vlog tayo noon, tapos nakita ko siya, tapos naawa ko sa matanda at sinabi niya sa akin na kailangan niya ng tulong ko. Kaya sabi ko, sige Tay, pupuntahan po kita, huwag ka mag-alala at darating po ako. Kung ano papangako ko sa yung araw, darating po ako. At kung ano yung pinangako ko sa kanyang araw, dumating po ako noon para tulungan nga siya. At sabi ko sa kanya, Tatay, bago ako magsimula sa inyo, sana po wag na tayong gumaya pa sa iba na para lang matulungan ay magagawa nating magsinungaling. So sabi ko, sana Tatay, lahat po ng sasabihin ninyo sa akin at maaari itong mapanood ng kung sino man sa mga kamag-anak ninyo, na sana totoo lang yung sasabihin nyo po sa akin. Kung ano yung totoong nangyayari ay sabihin nyo po, para nang sa ganun alam ko po kung ano yung tulong na gagawin namin para sa inyo. Kung totoong pinababayaan po kayo ay po pwedeng kausapin namin ang inyong mga anak ng personal at mas malaman namin kung ano yung nagiging problema po ninyo. Kaya sana Tatay, yung totoo yung sasabihin nyo sa amin. Kaya nga lang po ayun, lahat naman sinabi niya sa vlog na pinababayaan nga siya. Kaya nga lang, matapos po yung first vlog natin, nag-react po yung kanyang lahat ng kamag-anak, halos lahat ng kamag-anak nag-react na nagpunta sila dito
At sinabi nga na hindi totoong pinababayaan nila si Tatay Conrado. O kaya nakakalungkot lang dito mga kalingap na bakit ganun, parang ang hirap maghanap ng honest o loyal na tinutulungan. Parang bibihira na, parang ganun. Kumbaga sa atin naman mas pinagbabasihan kasi namin yung status ng buhay nila, kahit na ano man yung kumbaga pagsisinungaling na ginagawa nila para lang matulungan, minsan ini-ignore na namin yun. Basta ang importante ay matulungan natin sila. Kung minsan nga lang napupuno na rin tayo kapag paulit-ulit na nangyayari, tao lang din tayo. Kaya nga lang yung ganito na sabi ko, nagsisimula pa lang ako sa pagtulong kay Tatay Conrado. Sa totoo lang, may vlog ako ngayon kay Tatay Conrado. Hindi ko na i-upload kasi nga nagsabi na sila na wag nang sundan yung vlog. Nandun po sinasabi ni Tatay Conrado, ako na lang magsasabi dito na gusto ko sana ayusin yung family nila kung meron man talagang samaan ng loob. Kaya sabi ko, Tatay, sabihin mo po sa video na ito, gawin mong tuloy ang video ko, ang camera ko, sabihin mo kung ano man yung gusto mo sabihin sa iyong mga anak. At sinabi niya po doon sa vlog ko na huli, na hindi ko na nga i-upload, na sinabi niya na patawad mga anak kung ano man ang nagawa ko sa inyo mula nung bata kayo, kung nasaktan ko kayo, o kung ano man yung sa pakiramdam nyo ay masamang nagawa ko sa inyo, patawad, at mahal na mahal ko kayo dahil kayo ay mga anak ko. Ayun, yun yung sinabi niya. Kaya yun, tinatry ko naman sana yung best natin para maging maayos yung family nila. Pero ayun nga, last vlog na yun, at sinabi nila na nung pumunta sila dito na titipunin nila yung magkakapatid at sila lahat ang pupunta kay Tatay Conrado. Kasi nga, ang pakiramdam nila, baka yung sinasabi ni Tatay Conrado na pinabayaan siya ng kanyang mga anak ay yun yung hindi nila madalas na pagbisita kay Tatay Conrado. Kasi lahat sila may pamilya na, may kanya-kanya silang inaasikasong buhay. So, ayun siguro yung sinasabi ni Tatay Conrado. Pero the rest, talaga yung pagbibigay ng pagkain, alalay kay Tatay Conrado, nandun po sila, hindi nila yung pinababayaan sa ganung bagay. Kaya sabi ko, yung tulong ko kay Tatay Conrado na yung pinangako kong pagkain niya, na nakiusap pa ako doon sa kapitbahay niya na ako magsusupply ng lahat ng pangailangan ni Tatay Conrado, basta kahit sila sakop na yung magbibigay, basta ang mahalaga mabigyan si Tatay Conrado ng kakainin niya. At ayun nga, siguro di ko alam kung pwede naman nating ituloy kahit walang vlog kasi hindi naman lahat ng pagtulong kailangan may camera. Kaya nga lang natin ginagawa yung mga first time na ganun kasi mas may kakayanan po yung mga nasa abroad nating supporters na mas makatulong o mas makashare sa atin para mas matulungan natin yung tao. Yun po yung purpose ng pagiging charity vlogger. Kasi paano po malalaman ng tao, ulitin ko ulit ito, paano malalaman ng mga viewers sa ibang bansa na talagang gusto nila makatulong kung hindi nila makikita yung sitwasyon, di ba? Hindi naman pwede ikwento lang natin. O hindi naman natin pwedeng isa-isahin yan kasi di naman natin mga kilalang tao. Kung sino po yung makapanood doon sa video na yon at mahabag yung kanilang kalooban at kayang-kaya nilang tumulong, mas makakatulong po sila o may paparating nila sa atin, may papadaan nila sa atin yung tulong para doon sa tao. So yun yung purpose ng pagiging isang charity vlogger. Dahil hanggang ngayon marami pa din ang hindi nakakaintindi o nakakaunawa sa pagiging isang charity vlogger. So yun lang, medyo naano lang ako kasi ito yung madalas na nangyayari na kung sino pang kami yung tumutulong ay parang kami yung napapasama. So wala na po tayong magagawa kundi i-last vlog na talaga yung kay Tatay Conrado. Although alam ko marami na ding nakapanood at alam ko may mga nag-aabang na din, pero pasensya na po kayo at huli na po yun. Ang nilalaman pa po nung dapat na i-upload ko ngayon ay nangako ako kay Tatay Conrado na ipapacheck up ko po siya. Nadadaling ko po siya sa pagamutan kasi nga po meron siyang dinaramdam sa kanyang likuran na sinasabi niya bakasis at saka yung kanyang pagkahulog. Kaya sabi ko, nangangako ako si Tatay ngayong Lunes, ngayon Linggo, bukas po sana yun, dadaling kita sa pagamutan dahil sabi ko, sa tingin ko naman, sa munting kinikita ko sa aking YouTube channel, baka kaya kita Tatay mapagamot. Kasi wag niyo na pong asahan yung inyong mga anak kasi sinasabi niya na nagsabi daw siya na ipa-check up pero hindi siya na ipa-check up. Sabi ko, baka po dahil ang inyo pong mga anak, Tatay, may lahat na may pamilya. At hindi po ganun kalaki ang kinikita dito sa atin sa Bicol, dito sa probinsya, dito sa Kapalonga, especially po.
hindi ganun kalaki yung kinikita. Talagang sumasapat lang sa kanilang anak, sa kanilang asawa, sa kanilang pamilya. Kaya tatay, ako na po ang mangangako na ipapagamot kita. Huwag mo sasamaan loob ninyo sa inyong mga anak kung ganun, kung sinasabi nyo hindi man kayo napacheck up. Pero nakausap ko po yung kanyang manugang nung daw pong nagsuka ito si tatay ng dugo nga, ay pinagamot nila yon, pinacheck up po nila. So baka hindi lang ni tatay yung natatandaan kasi nga 79 years old na rin. At maedad na rin talaga si Tatay Conrado. So sabi ko, dadaling kita bukas at lahat ng gamot mo na i-reseta sa'yo, bibilhin natin yan. Kung maintenance man, gawin natin para humaba pa po ang buhay ninyo. At sinabi ko din sa kanya na, Tatay, natutuwa po ako dahil humingi kayo ng paumanhin. At kung maghaharap man kayo ng inyong mga anak, humingi din sila sa inyo ng paumanhin, ay sana magkaayos kayo. Kasi sabi ko, hindi naman po maganda, Tatay, siguro, di ba, na sa huling hininga natin ay ang maaalala lang natin ay yung mga masasama o hindi magandang nangyari sa pamilya natin. Masarap na sa huling hininga natin, yung maaalala natin ay yung magagandang memories na nagawa natin sa ating pamilya. Kaya sabi ko, sana dumating araw, kung may totoong may samaan man kayo ng loob, sana maging maayos na. At antayin nyo lang po yung mga anak ninyo kasi nangako sila. Sabi ko na magtitipon-tipon sila para puntahan ka dito at mas maramdaman mo yung presensya ng inyong mga anak. Kaya yun lang, sana ang wish ko na lang ay magkaayos sila lahat, maging maayos yung pamilya nila. Sana wag nilang sayangin yung oras kasi maiksi lang ang buhay. Lalo na si Tatay Conrado, 79 years old na. So, ang gagawin na lang natin, ipag-prepare natin, isama natin sa mga prayers. At siguro gagawin natin na kung papahintulutan pa rin tayo na tumulong kahit na walang video, eh gagawin natin. Kahit walang vlog, kahit wala pong video, kung pahihintulutan tayo ng kanyang mga kamag-anak, kanyang mga anak, tutulungan po natin si Tatay Conrado. Gagawin po natin yan. So, sa ngayon, siguro ang gagawin na lang muna natin ay maghanap ng iba pang pwede nating matulungan. Although may mga nilalapit na sa amin na talagang parang suntok sa buwan. Suntok sa buwan yung pagpunta sa kanilang mga lugar, pero walang imposible, nothing is impossible kay God. Basta't nandyan siya sa atin, kasama niya tayo. Kasama natin siya, pupuntahan natin. So, sineset up ko lang, tatapusin ko lang yung pabahay ko kala Ate Isabel, at susunod-sunod din na natin itong puntahan lahat ng inilalapit po sa atin. Kaya, ako ngayon medyo hindi ganun kaganda ang ating mga nagiging views sa ating YouTube channel. Pero sa ating Facebook page, sa awa ng Diyos at sa ating mga supporters doon, ay talaga namang kahit papano ay maganda po ang takbo ng ating Facebook page. Kaya hindi ako nawawala ng pag-asa at diretso lang tayo dito sa ating YouTube channel. Ayun, Tatay Conrado, alam ko di mo ito mapapanood, pero sa ilang araw po na pinagsamahan natin, 3 araw pa lang, kumbaga parang nandun agad yung napamahal po kayo sa amin kasi lalo na kayo po ay mag-isa dyan sa inyong bahay. At kumbaga naalala ko po kasi yung aking lola noon na parang inilayo siya sa bahay namin na dati magkakasama kami at naging mag-isa siya at parang nung time na yon ay puro ako kumbaga ay kalayawan, puro barkada. Doon ko naisip nung wala na dapat pala mas madalas na naandun ako sa kanya nung siya ay mag-isa. Kaya po kay Tatay Conrado ay parang ganun naramdaman ko na napamahal na kagad sa ating sa loob pa lang ng 3 araw na sabi ko parang kailangan din ni Tatay na may nakakausap na parang ganito sa pagbisita natin sa kanya. Kaya yun, Tatay Conrado, mag-ingat ka na lang palagi, sana humaba pa ang iyong buhay at sana ay wala ko ibang wish, magkaayos na kayo ng iyong family, maging maayos kayo at magmahalan. So yun lang, hanggang dito na lang yung vlog ko. Pinaalam ko lang ito kasi ayoko naman dumating yung time na sasabihan ako ng mga ating mga manunood na nag-uumpisa pa lang hindi na kagad tinuloy. Sa totoo lang, gustong gusto ko po siyang tulungan. Kaya nga lang po, respeto natin ang desisyon ng kanyang mga pamilya na wag nang sundan yung huling vlog natin. Respeto lang po ang kailangan natin ibigay din sa kanilang family. So yun lang po, maraming salamat ulit at sana palagi nyo pa rin panoorin yung mga vlog natin. Yung mga hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, mag-follow na po kay Marcos TV Channel. At yung mga hindi pa naka-subscribe dito, sana mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat ulit. God bless po.